PBBM. Sinampal-tampal na naman sila ng katotohanan. Biro mo, yung weak leader na sinasabi nyo, Marcos visits Duterte stronghold Davao. Oh. Kita mo, sinagip na naman kayo ng Pangulo. Oh. Sinagip na naman kayo ng Pangulo dahil pinagnanakaw nyo na naman yung pondo. Aray ko. Hindi kayo naiya sa balat nyo. Ha? Oh. Oh, eto pa, oh. Grabe naman ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Katatapos lang ang SONA. Tuloy-tuloy ang trabaho ng ating Pangulo. Isang araw, matapos ang kanyang ikalimang SONA, mga kababayan, agad naman itong nagtungo. Itong ating mahal na Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. nga, mga kababayan, sa Davao. Oh, kita mo, katatapos na ng SONA. Nandun ka agad. Bakit nandun ang Pangulo? Kasi nga, bobo ang mayor ng Davao. Bobo ang congressman ng Davao. Bobo ang vice-presidente ng Davao. Oh, diyan ka lang vice-presidente. Hindi ka namin vice-presidente. Taka ka, Sara. Aray ko. Diyan ka na lang mag-vice-presidente sa Davao. Ha? Total, wala ka namang kwenta. Diyan ka. Magsumiksi ka dyan. Aray ko. Meron nyo po mga kababayan. Ang mga residente lubog sa baha. Ang mga Duterte lubog sa pera. Ha? Ang mga residente bahang-baha. Ang mga Duterte bahang-baha ang pera. Aray ko. Oh. Kasasabihin ng mga DDS. Oh, bakit ka pumunta dyan? Ganyan po ang Pangulo, may malasakit, pusang inan nyo. Tapos galit na galit po ang mga DDS ngayon sa income tax. Galit na galit. Paano nyo malalaman yung income tax? Putang inan nyo, palamunin kayo. Diba? Huwag kayo usapang nagtatrabaho lang ng income tax, kaya tinatawanan nyo. Ha? Tinatawanan din daw po yung Meralco. Wala kayong pakialam dyan. Putakin na illegal yung kuryente nyo, jumper. Aray ko. Aray ko. Oh. Kaya hindi nyo ramdam yan. Ramdam namin yan ng income taxpayer. Ha? Kasi nagbabayad kami ng bawis kayo, palamunin kayo eh. Diba? Oh, diretso. Oo, ngayong araw nasa Davao ang ating mahal na Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. Ang tinatawag na baluarte ng mga Duterte. Duterte! O, baka DDS ha? Duterte! Andyan ang ating mahal na Pangulong si... Oh, kala ko ba mga DDS di makakapunta ang Pangulo dyan? Fake news na naman. Di ba? Kung ayaw nyong mag-blend sa Pilipinas, pusang ina nyo, doon kayo sa China. Aray ko. Ha? Lipat nyo sa China yan. Yung Davao, doon kayo sa China. Aray ko. Di ba? Gusto rin ng mga kampo ng mga DDS, ilipat daw ang ihiwalay na sa Pilipinas ang magkakaroon ng passport sa Davao, tigas ng mukha nyo. Aray ko. Oh. Ferdinand Marcos Jr. sa baluarte nyo. Di ba, mga kababayan? Nasa halip na puro salita, dala ng ating mahal na Pangulo ang mga konkretong programa sa pamamahagi, scholarship at bigas sa Davao de Oro, mga kababayan, at iba pang aktibidad sa Davao City para direktang makatulong sa ating mga mamamayan dyan sa Davao, mga kababayan, dahil malinaw ang mensahe ng ating Pangulo. Ang serbisyo ng gobyerno ay para sa lahat ng Pilipino. Ano man ang kulay ng politika,
Ang tunay na leader ay hindi namimili ng lugar. Tama. Ang tunay na leader, hindi po namimili ng lugar. Ang tunay na leader, talagang kahit galit ka sa kanya, pinupuntahan niya. Si Duterte, anong ginagawa? Umiiyot lang. Iniyot si Garma. Iniyot si Alpotera. Iniyot si Hanilet. Iniyot si Girly. Pusang ina, puro iyot. Aray ko. Yun ang mga pinuntahan ni Digong. Pininger yung katulong. Aray ko. Ano nagawa? Wala. Lahat tayo maayos. Lahat. Ano ba nagawa? Sabihin natin, yung Pogo. Yung Pogo, illegal pa. Natatawa talaga ako eh. Hatawa po talaga ako. Ayaw ng Paxilica. Although, ang Paxilica po, hindi ko po totally sinusuportahan. Ngayon, may mga feasibility studies yan, Your Honor, Mr. Chair. Before anything else, before we proceed to Paxilica, I think, in my humble opinion, Your Honor, Mr. Chair, this Paxilica is really, before going and establishing in our country, there will be a feasibility study in which they will first observe and research what is the best thing to do in order to put this Paxilica in our country. Aray ko. Okay? This will be researched, this will be observed, and this will be implemented, I think, in a nice and a safe way before establishing in our country. Aray ko. Right? Am I right? Okay? Aray ko. Diba? Hindi po ako totally. Marami nga po ako naririnig dito po sa Paxilica na marami po nagrereklamo. Nagrereklamo po. At titignan po natin ang the best way kung nararapat ba yan dito. Ang gusto lang ng Pangulo, mga kababayan, mga karayuma, makasabay na tayo. Makasabay po tayo sa teknolohiya. Yun po yun eh. And there's nothing we can do but to blend in the world. Yun po yun. Pag hindi po tayo nag-blend, pag hindi po tayo makisabay, tayo ay nasa makaluma pa rin, mapag-iiwanan tayo. Diba? At ako naniniwala ako. Okay? May English si Lucy. Study it further, it has to benefit all. Moreover, the enormous electricity and water that is needed, environmental hazard, national resources. Ayan kasi nga po, itong Paxilica po ay kinakailangan ng maraming tubig. Mamaya tatalakayin po natin. DDS o ng mga taong paglilingkuran. Diba? At napakadesente. Wala kayong maririnig na kahit katiting na masamang salita dyan sa aming mahal na Pangulo. Hindi yan nanlilibak, hindi yan namimintas, hindi yan nanlalait o nagmumura. Yan ang aming mahal na Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. Nagpunta sa dahek kung ano-ano mga pinagsasabi, mga DDS. Konting kadesentehan naman. Mukha kang elementary. Grabe naman. Di ba? Mga DDS, hindi nyo talaga mapipigilan si Pangulong Bongbong Marcos. Biro nyo po, magkakaroon na tayo ng Sariling Kuryente Act. Magkakaroon tayo. Ibig sabihin, sariling kuryente, mapapasa na po ang mga solar. Pwede na po tayong gumawa ng ating sariling kuryente. Ibig sabihin, mga solar, ayos na po yan.
Hindi po tayo hindi na po tayo kakaba-kaba na ganyan, magiging self-sufficient tayo sa sarili natin na may pwede tayo mag-ano ng solar o di ganyan. Meron pa po tayong systems loss. Yung mga systems loss ng Meralco, hindi na po ikakarga sa atin. Yung 500 to 800 na system loss, malaking bagay po yan. Malaking bagay yan. 500 to 800 po ang system loss. Tingnan nyo po yung Meralco bill nyo. Aray ko. Magkano system loss nyo? Tingnan nyo nga sa Meralco bill nyo. Magbabayad na naman tayo, katapusan na. Patatanggal na ni BBM. Yung income tax, 350K. Di ba? Pwede naman mag-solar. Oo nga, pwede tayo mag-solar. Kaso po, may problema. Ang solar po natin, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, nagkakaproblema sa Meralco sapagkat etong Meralco po, kapag nakakabit ka, ang tanging nagagawa mo ngayon ay patayin mo yung kontador mo. Patayin mo ang kontador nyo. Hindi nyo pala naintindihan kahapon eh. Hindi nyo po naintindihan kahapon. Ang sinasabi ng Pangulo, Sariling Kuryente Act. Ibig sabihin, pwede ka nang magbenta sa Meralco ng kuryente mo. Di ba? At hindi na po sila haharang sa atin. Ibig sabihin, kapag umaga, sumobra na yung capacity ng battery mo, yung natitira po na kuryente na nasasagap ng solar mo, pwede mong ipasok sa Meralco. Mabebenta mo ngayon. Ganun po ang gustong gawin ni BBM. Hindi nyo pala naiintindihan. Nakala ko nakikinig lang kayo kay Uncle Martin. Aray ko. Naunawaan nyo na. Di ba? Ang battery mo. Ang battery mo. Dahil yung battery, napuno mo na yung battery mo. Pag puno ng battery mo, yung existing na makukolekta mo doon, pwedeng pumasok sa kontador mo. Pwedeng mabenta ng Meralco yon, or pwede mong gawing consumable. Pwede mong gamitin yung kuryente mo gamit yung binenta mong kuryente sa Meralco. Ano ba kayo, nakikinig ba kayo kahapon? Aray ko. Aray ko. Hindi naman pala kayo nakakakikinig, puro lang kayong palakpak. Aray ko. Puro lang pala kayo palakpak kahapon. Napaka-plastic nyo. Palakpak ng palakpak. Di naman pala naiintindihan. Pesting yawa. Aray ko. Di ba? Yun po yun. Kasi po, kapag ganun po nangyari, yung ganun po, hinaharang na Meralco. Ang dami pong requirements na kailangan mong gawin. Aabot ka ng gagastos ka rin ng 15,000. Magkakaroon ka ng specialized na kontador. Magkakaroon ka ng pa-wiring. Magkakaroon ka pa ng permit sa Meralco. Ngayon, wala na yon. Sa Sariling Kuryente Act, meron ka ng establish, kaya mong mag-establish mismo ng kuryente sa sarili mong pamamahay. Systems loss. Yung mga systems loss natin na kasalanan naman ng Meralco, kinakarga sa atin. Tignan nyo po yun. Yun ang uunawain natin. Income tax, 350,000 na. Kita nyo yan? Ang laking tulong yan, mga kababayan. Nakalain nyo ba? Ang laking tulong po yan. Yung sinabi ni BBM, napaka-pasabog po yun. Biro nyo yun? Napakalaking pasabog doon, mga kababayan. Yung sa transportation natin, magdudugtong na yung Santo Tomas to Tiaong, Quezon. At kung alam nyo po yung biyaheng yan, napakalaki po ng napakalaki pong advantage yan. Kung sa Santo Tomas ka, isang expressway pupunta ng Tiaong, Quezon, siguro nasa Bicol ka na ng humigit kumulang 4 na oras lang. Kung nasa Tiaong ka na. Napakalaking tulong po nun. Di ba? Kung wala ka, iikot ka pa niyan. Iikot ka. Santo Tomas, Batangas, uubusin mo yan.
uubusin mo pa yung Quezon na bungad at Timonan. Eh, pag doon ka na, dire-diretso ka na. Kaya napakalaki po. Tapos meron pang yung mga subway natin. Magkakaroon na tayo ng subway. Oh. Ang lupit po ng zona ng Pangulo kung hihimayin po natin. Makikita niyo po doon na talagang marami pong plano at mga nagawa. At inuna nga niya po si Uncle Martin. Aray ko. Aray ko. Di ba? Unang bungad pa lang, Uncle Martin agad. Aray ko. Oh, eto daw, meron na naman. Ugok! Alam namin kung ano nangyari sa London. Aray ko. Aray ko. Ano ba nangyari sa London? Pininger! Ha? Pininger si Sarah sa London! Aray ko. Pininger si Sarah sa London! Kaya alam mo nangyari doon! Aray ko. Aray ko. Kala mo yata nasa mabait na channel ka, kupal. Stupid. Kala yata nung DDS na nag-comment, nasa mabait na channel siya, yung nangangano po. Aray ko. Mali ka ng pinasukan mo, dong. Aray ko. At yun nga, unang bungad natin, mga babayan, si Uncle Martin agad. At ito nga po, mga babayan, yung sa amin ni Mike, biruan lang po yon. Biruan nyo. Although, nanalo si Mike, feeling niya nanalo siya eh. Proud ka masyado, bata. Aray ko. Bayaran ka daw, Sir Nyolo. Kaya nga Winnie Artos eh. Kung bayaran ako, nandun tayo sa Nyolo. Ha? Kaso, suspendido yung walang kita doon. Shipin nyo mga kababayan ha. 2 channel ko, wala. Suspendido, walang revenue. Kung bayaran ako, kahit walang revenue yon, may kinikita naman ako monthly, doon na tayo. Di ba mga kababayan? Logic eh. Logic lang eh. Kung bayaran ako, putik nandun ako sa Nyolo, tsaka sa Nyolo Random News. Di ba? Walang kita doon, walang AdSense. Dito tayo, nakikikapal mukha tayo kay Mike. Si Mike na naman, no? Lagi na ng Mike Cervera. Nakakabisit na to eh. Aray ko. Bobo yung mga DDS. Baka magulat sila, yung bayaran, magulat sila. Di ba? Alam natin kung sino bayaran. Alam natin. Huge. Huge. Oh, di ba? Ayun nga yung kay Uncle Martin po, sa mga katulad ko Martinico, ayan, masaya na naman si Mike nito. Sabi ni Sister Gandara kung pinakamaganda, Brad, family ko andon sa... Oo nga pala, nasa London yung family mo, no? Isnab nila yan. Walang kwentang oras. Time is money dito sa Europa, kaya hindi importante yan dito. Tama, Sister Gandara. May nagtatanong, bakit na-suspend? Paulit-ulit naman tayo. Charlie Whiskey, ang kulit mo rin. Kakagating ko ilong mo. Ang kulit mo, no? Ni-report nga ni! Aray ko. Ni-reported nga ni! Reported nga ni! Aray ko. Yeah, palabasin nyo! Palabasin nyo si Mike Cervera. Kahapon talaga, tignan nyo, inaamon ko na. Ay ko, Mike, debate kaya tayo. Umalis. Duwag yan eh. Tignan mo. Sabi ko, tapusin lang natin to. Sona, debate na tayo. Umalis. Tamo, takot na takot. Aray ko. Di ba? Ngayon, eto na nga.
Ako kasi, kaya hindi ako nalulungkot nakakasuhan si Uncle Martin na parang talo. Hindi tayo talo. Tandaan nyo. Ha? Huwag kayong papaniwala kay Mike Cervera. Hindi tayo talo kasi ang nagkaso, bubulungan ko kulit kayo. Mahilig tayong bumulong. Kasi ang nagkaso, si 18 Carcador, mahina yun. Tsaka si Gutesa. Parang sinabi lang ng ombudsman, sige nga, testingin natin yung sinasabi nyo. Aray ko. Aray ko. Diba? Diba? Oh. Ginawa ni ombudsman yun. Tapos, para masabi, sige nga, putang ina nyo, puro kayo. Martin, tingnan natin kung tatayo tong kaso nyo, putang ina nyo. Aray ko. Diba? Wise to, boy! Oh. Yan ang analyzation. Diba? Oh. Ano ba naman yung dala-dala nung 18 Cargador? Yung pera nasa rice cooker. Oh, tatayo ba sa Sandigan Bayan yun? Aray ko. Oh. Papakita nila. Sabi ko nga sa inyo, lagi ko sinasabi sa inyo, kailangan po meron kang first-hand information diyan sa korte. Kapag katulad ng 18 Cargador, second-hand information na sila, third-hand information, dahil nga tiga-deliver lang sila di umano, tablado sa korte yan. Tablado. Pangalawa, yung mga pinagsasabi ba ng 18 Cargador tsaka ni Gutesa, na tinuruan ni Marcoleta, tatayo yun? Kill. Kaya okay lang. Di ba? Maabsuelto ka, Uncle Martin. Magsasama pa tayo dito. Uncle. Huwag ka malungkot, Uncle. Huwag ka malungkot, Uncle. Kung galit man si Mike Cervera sa'yo, andito ako para sa'yo. Aray ko. Ga? Oh. Diba? Sabi niyo, uy, English. Ito mga gusto ko. Mag-English kayo ng comment. Nakakamiss eh. That's why I like to watch Nyolo. Kahit galit, nakikituwa pa. Okay, thank you, Ma'am Gloria. Sablay yun, mga kababayan. Sablay yun. Talagang, sabi ni, si BBM kasi, ginagalang niya yung ombudsman. Dahil yan ang po ang bastonero ng ating gobyerno. So, napag-desisyon na ng ombudsman na may nagkaso po kay Uncle Martin. And bilang pagsunod po sa mandato ng ombudsman, nagkaso po ang 18 Cargador, nagkaso po si Gutesa, so be it. Ganun po talaga, so be it. Kailangan sumunod tayo sa proseso, at yung proseso naman po na yon ay gugulong. Kaya nga, sabi ni Uncle Martin, Uncle Martin, pasok! Aray ko. Ano sabi ni Uncle Martin natin? Ano sabi ni Uncle Martin? Uncle Martin, sandali lang. Pero Uncle, pag magnanakaw ka, talaga yari ka. Diba? Diba? Pag magnanakaw ka, Uncle Martin, yari ka talaga. Yun lang. Masakit ito sa aming pamilya. Iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o special na pagtrato. Tama rin naman. Hindi niya sinabing, BBM, ligtas mo ko. Kung Duterte yan, ligtas yan. Diba? Kung Duterte yan, ligtas yan. Sa ngayon, ako nagawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod ng proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anuman labag sa batas. At handa akong patunayan ito. Maraming salamat. Kaya Uncle Martin, patunayan mo yan. Kung hindi, pag di mo na patunayan yan, aboy, magnanakaw ka, Uncle. Aray ko. Oh. Diba? Sa atin naman, bilang isang kamag-anak ng mga Romualdez at Marcos, nasasaktan po ako. Kasi po, bilang palaki po ng mga Romualdez, diba? Bilang palaki po ako ng mga Romualdez at ng mga Marcos, lumaki po kami ng maayos na pamilya. Diba? Oh. Kutis ko pa lang, Marcos na, oh. Aray ko. Yeah. Kaya malaki pong pagsubok ito sa aming pamilya. Although,
dapat lang talagang harapin mo yan, Uncle Martin. Dahil hindi naman po natin pwedeng palitan ng ating pagmamahal kay BBM. Saan man tayo magpunta rito, mga kababayan, ano man po ang mangyari kay BBM tayo. Tandaan niyo yan. Ha? Kahit ano pong mangyari kay BBM tayo. Kahit anong mangyari kay BBM po tayo. Dahil si BBM po talaga ang talagang nakitaan natin ng malaking potensyal para po iangat ang ating taong bayan, ang ating bayan. Pero si Uncle Martin, naniniwala ako madidismiss yan. Uncle, relax ka lang, na-high blood ka agad eh. Pero in fairness po, tinanggap ni Uncle Martin. Okay? Uncle, very good ka dyan ha. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, hudas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganid mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may